Sige po, before we dive into our passage today, siguro mas maganda na magkaroon muna tayo ng recollection kung ano yung mga nangyari or ano yung mga naging pangangaral sa ating serye ng Call to Maturity, at least doon sa unang dalawang sermon na narinig natin. No, when we start this month, we started with the sermon kay Pastor Joseph sa 2 Peter 3:18 about call to maturity. Dito nakita natin yung spiritual growth is actually a personal responsibility kung saan tinawag tayo na lumago sa biyaya at kaalaman kung sino ang Panginoong Jesucristo, and that growth centers on knowing Him more and glorifying Him in our lives. Habang nakikilala natin siya, tutugon tayo ng may pagluwalhati sa Kanya. Sa pangalawang pangangaral, sa Colossians 1:28, ni Brother PJ, nakita naman natin na yung Christian maturity, ito yung goal ng lahat ng mga faithful na mga pangangaral o preachings and teachings, at nakapaloob dito yung loving correction and Christ-centered instruction. Ginagawa ito with wisdom and with grace. Ngayon sa pangatlong pangangaral natin, ang kinuha kong passage ay Ephesians 4:11 to 16, kung saan makikita natin na ang maturity ay hindi lang personal, hindi lang doctrinal, it is also communal. At dahil suki na rin tayo ng Book of Ephesians, most of us are familiar about the two major sections of this book. No, the book of Ephesians is divided into two major sections. Chapter 1 to 3 and chapter 4 to 6. Sa unang tatlong kabanata, itinuturo ni Pablo at ipinapakita sa mga mambabasa yung paraan ng pagliligtas ng Diyos. Paano tayo pinagkaisa ng Diyos kay Kristo at paano tayo pinapanatili at pinapanumbalik at dinadala ng Diyos pabalik sa Kanya. Ang pinapakita dito primarily is yung mga foundational doctrine regarding our vertical relationship or yung relationship natin sa Diyos. Vertical. No? Pagdating naman sa chapter 4 to 6, dito naman natin makikita yung application ng mga doctrine from chapter 1 to 3. This is more on our horizontal relationship. Relasyon na pantao, no? Our relationship with others. Dito ay pinapakita ni Pablo kung paanong yung kaligtasan, yung doctrinal na natanggap natin from 1 to 3, yun yung dapat na buhay ng mga mananampalataya na isinasabuhay sa konteksto ng iglesia. Hindi hiwalay sa iglesia. Dahil sa iglesia, makikita ang ugnayan na pinagkaisa ng ebanghelyo. Pamumuhay na naaayon sa ebanghelyo. Ito yung buhay na binabanggit sa Ephesians 4:1, yung binasa kanina, no? Pamumuhay na nararapat sa pagkatawag na ating tinanggap. Napakahalaga nito. Dahil whatever learning we have in the church, ito yung dapat ipamuhay consistently saan man tayo ilagay ng Diyos. Pamilya, eskwelahan, trabaho, kung saan man tayo. So, again, hindi hiwalay that whatever learning we have in the church, it should be applied in the lives kung saan man tayo. Pag lumabas tayo sa lingguhang panambahan, the expectation is that we will live yung mga truth na yon sa ating mga buhay, sa pamilya, consistently, kung saan man tayo, trabaho, eskwelahan, etc. So mula sa katotohanan na ating pinananampalatayaan, tinatawagan tayo na mamuhay ng may paggawa o pagtugon sa tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron tayong tungkulin. We have a God-given ministry. Merong ibinigay ang Diyos na mga tungkulin sa atin. Hindi sapat na alam lang natin yung katotohanan. Dapat isinasabuhay natin yung katotohanan. Again, ang pagsasabuhay, yung emphasis doon ay nasa konteksto ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, nakadugtong sa katawan ni Kristo, ang iglesia. So if the world becomes the training ground for people to become more worldly, the church is the edifying ground that equip us so we can live our lives biblically.
Ito yung binigyang diin ni Pablo na klase ng pamumuhay na naaayon sa pagkatawag sa atin. Verse 2, pamumuhay na may pagpapakumbaba, hindi kayabangan, hindi galit ang nangingibabaw kundi kaamuan, pamumuhay na handang pagtiisan at buhatin ang kahinaan ng kapatiran kahit mahirap. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Yung bearing with one another in love na ginamit doon sa verse 2, ang ibig sabihin nun, mas pipiliin mo yung biyaya over grumbling, grace over grumbling, forgiveness over frustration, and even patience over pride. No? Sa verse 3, pinakita yung pamumuhay na handang gawin ang lahat ng makakaya para mapanatili yung sinasabing pagkakaisa sa iglesia. Ito daw ay pagkakaisang mula sa Espiritu, kaya naman ang inatasan na magpanatili nung ibinigay na pagkakaisa ay sila ng mga taong pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, mga mananampalataya. So tandaan, hindi lang tayo inuutusan ng Diyos na magkaroon ng pagkakaisa at panatilihin yung pagkakaisa. Binigyan tayo ng Diyos ng batayan at paraan para magawa natin itong pagkakaisa na ito. Sa verse 4 to 6, ibinigay sa atin yung batayan, the theological basis of our unity, yung mga foundational truth. Ano doon? Ano yung mga yon? Iisa yung katawan, iisa yung espiritu, meron tayong iisang pag-asa, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, bautismo, at iisang Diyos Ama. Those are foundational truth, which is our basis. Ito yung pagkakaisa natin. Ito yung batayan natin ng pagkakaisa. And then on verse 7 hanggang 16, sa teksto na babasahin natin, actually 11 to 16 lang tayo, pero yung 7 to 16, pinapakita nito yung paraan para mapanatili yung pagkakaisang ibinigay sa atin ng Diyos. So from verse 7 to 10, pinakita dito yung mga kaloob o mga spiritual gifts na ibinigay ni Kristo sa bawat miyembro o parte ng katawan. Makikita mo kaagad dyan, merong diversity, no? Pinapakita nito that every members of Christ's body has a function. Merong tungkulin, merong inaasahan na gawin. Tinawag ka para gumawa, no? Hindi kailangan pare-pareho ng ginagawa, pero dapat merong pagkakaisa ng layunin sa katotohanan. Now, as we focus on verse 11 to 16, I'm hoping na I have already clearly showed you na yung mga verses na ito ay nasa ilalim pa din ng kaparaanan ng Diyos para panatilihin yung pakikipag-isa ng bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Para mapagtibay ang pagkakaisa, dito natin makikita yung kahalagahan at pangangailangan natin na lumago. Para mapanatili yung pagkakaisa, dito natin makikita yung kahalagahan. Bakit kailangan nating lumago ayon sa layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Idinugtong tayo sa katawan ni Kristo upang tayo'y maging katulad at kawangis ng ulo ang ating Panginoong Hesukristo. This is what true Christian maturity is. Hindi yung tagal mo sa iglesia, hindi yung husay mo at galing mo sa mga paggawang iniuutos sa'yo, kundi yung paggawa mo kung saan nire-reflect nito ang pagiging wangis ng Panginoong Hesukristo. Is this the goal that we aim? Ito ba yung hinahangad natin? Again, this should be the goal of every faithful ministry. Bawat paglilingkod, pag sinabi naman kasi nating ministry ay mga gawain ng paglilingkod, no? Sa mga gawain ng paglilingkod, ang hangarin ba natin, kagaya rin nung sa Galatians before, ang hangarin mo ba ay mas mahubog pa si Kristo sa mga tao, no? Again, to ignore our needs to grow for maturity is to risk the unity in our church community. Isinasaalang-alang mo at inilalagay mo sa panganib yung pagkakaisa na meron sa komunidad ng pananampalataya. So we should avoid and not ignore
Na huwag tayong maging parang wala lang sa atin. Ay okay na, lumalago naman si kapatid na ganito. No, every one of us need to desire and aim to grow and be Christ-like in everything that we do. You know, to be silent is not to be Christ-like sa mga gawain, no? Yung hindi tayo makita na nagpa-participate at hindi tayo gumagawa, hindi ganun ang Panginoong Jesucristo. Maging sa pag-akyat niya sa langit, gumagawa siya. Hindi siya wala lang at ayahay lang doon. Pero maraming mga Kristiyano ay marami namang magagaling sa amin. No. Tinawag ka ng Panginoong Hesukristo para sa kabutihan din ng kanyang katawan. You have a function. Sa bahaging ito, ipinapakita ni Pablo kung paano lumago ang iglesia. Hindi lang sa dami, kundi sa lalim ng pagkilala at pagsunod kay Kristo. Hindi ko na yan i-discuss dahil ito yung mga diniscuss sa mga unang pangangaral. Hindi ito nakasalalay sa ilang piling mga tao na gumagawa ng lahat ng gawain. Hindi ito sa dami ng programa o husay ng paglilingkod o paggawa. Ang tunay na paglago ng iglesia ay nangyayari kapag ang buong katawan ay naihahanda at nakikibahagi sa ministeryong nakatingin at patungo kay Kristo. Kaya yung mensahe natin ngayong hapon ay ito. True Christian maturity happens as every member is equipped and engaged in Christ's ministry. Pwede nating gamitin yung church ministry. Pero alam natin na lahat dapat ng church ministry ay makita at kilalanin natin na ministeryong galing sa Panginoong Hesukristo. So I retain Christ ministry in there para mas maging malinaw. Yung ministry ng word na titignan natin mamaya and even mutual ministry, those are ministries that is from Christ. Ito'y binigay ng Panginoong Hesukristo. So again, it is not just any church ministry, it is Christ glorifying, it is Christ forming ministry. Ito yung mga ministry na pinopromote yung unity and builds up the whole community of the believers ng buong katawan, no? Mahalaga to dahil maraming churches ang active sa mga gawain and they thought they are spiritually mature. Maraming gawain without being spiritually mature. Bakit? Hindi kasi ibig sabihin na may activity equals to maturity. Hindi ganon. We may have activities which we call ministry, but without biblical equipping and mutual love, those activity does not guarantee growth. Walang paglago sa mga ganon na hiwalay sa biblical equipping at mutual love. Merong disenyo ang Diyos to mature His church. Kaya ang tanong natin, paano nga ba o how does God mature His church? Paano ba pinapalago ng Diyos sa maturity ang kanyang iglesia? Dalawang bagay yung ibinigay sa atin ni Paul. Una, by equipping us through the ministry of the word. Pangalawa, by engaging us through the mutual ministry among members. Again, these are Christ ministries. It comes from Christ. Tandaan natin. Tingnan natin yung una, by equipping us through the ministry of the word. Verse 11 hanggang 12. Paano tayo pinapalago ng Diyos? Sabi sa verse 11 to 12, and He gave the apostles, the prophets, yung foundational, hindi na ako magdedwell, yung mga nagsis na rin, wala na ngayon, but there's evangelists, the shepherds, and the teachers. Verse 12, para saan? To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Kailangan nating maunawaan at unang makita dito at i-recognize natin na si Kristo mismo ang nagbigay ng mga taong gagamitin para turuan at ihanda ang mga tao niya sa kanyang iglesia. It is Christ. If you are thankful to your leaders, to your pastor, are you thankful to Christ? Christ is actively building His church by giving us word-based ministers.
Pagpasalamat mo sa Diyos na tapat ang pangangaral ng mga nangangaral sa harapan ninyo. Ipanalangin ninyo na yung mga mangangaral ninyo ay patuloy na manindigan sa kasapatan ng mga salita ng Diyos. Hindi ito tungkol sa galing ng mga itinalagang tagapanguna, kundi ito ay patungkol at binibigyan ng diin, patungkol to sa biyaya ng Panginoong Yesukristo. Marami tayong naririnig, mapalad ang ARBC, maraming mangangaral. Biyaya ito sa amin ng Diyos. Salamat sa Diyos. They were not given, again, to become celebrity leaders. They were given to become word ministers. Tagapangaral, lingkod ng salita. Meron silang trabaho. At ang trabaho nila ay i-equip yung mga banal, itong mga mananampalataya. Ibinigay sila sa iglesia, hindi para sila lahat ang gumawa ng lahat ng ministeryo ng paglilingkod. They are to equip the saints so that every believer can do the work for the ministry. There's a work. Napakahalaga nito. Marami kasing mga tao, no? Thankful sila. Ang galing ng pastor namin, siya lahat ang gumagawa. Anong magaling doon? Hindi yung tatagal ng 1 taon. Even that is not called faithful leading. Mukhang noble, pero hindi kasi yun yung utos ng Diyos eh. You are to train believers so that they may be equipped. Turuan mo sila ng salita nang sa ganun makapaglingkod sila. No? Many would think only pastor do the ministry, but the biblical model is that they would equip everyone so that everyone can do the ministry. The church grows through the ministry of the word that equips the whole body. No, yung salitang equip dito ay parang paghahanda ng sundalo bago sumabak sa labanan. No? Ginagamit din yung salitang equip sa mga pag-aayos ng mga sirang lambat bago mangisda. Pinapakita lang nito na yung equipping ay may layunin na pagtagumpayin ka sa mga laban at makauwi ka na bitbit ang bunga ng iyong mga pinagpaguran. Mapangyayari lang ito kung tayo ay sasanayin at huhubugin sa tamang kaalaman, disiplina at paggabay ng salita ng Diyos. So anong dapat nating gawin? We are to be equipped by the word. We need to be trained by the word. We are to be shaped by the word. We are to be prepared by the word. Again, we are called people of the word. Mga tao ng salita, pero ayaw magpahubog sa salita. Itong salita na nagsasanay sa atin, we are to be stirred up to take action and to serve. Dito nagsisimula yung maturity. Yung equipping is not academic knowledge lang. It must lead to obedience and service. Dapat tinuturuan ng mga tao na sumunod at maglingkod. No? When the word is rightly taught and applied, the church is built up. Yun yung sinasabi sa atin. No? Hindi ng mga few ordained individuals lang, but by the whole body actively serving. Kaya yung punto lang natin, pinapakita lang nito kung paano tayo pinapalago sa maturity ng Diyos, no? This happened when we are trained by the word and mobilized to serve. Kung gusto natin yung verse 13, kung gusto natin ma-attain yung unity ng faith, yung knowledge of the Son of God, and for us to mature in Christ, we need to be trained by the word and mobilized to serve. Pag sinabi nating trained by the word, sinasabi lang natin na kailangan natin yung regular na pagtuturo, paghuhubog, pagtatama na mula sa mga
pagtuturo ng mga leaders, and even mga pinapakinggan natin about the scriptures. Kaya mahalaga yung pag-upo at palagi ang hindi pagpapabaya sa pangangaral na lingguhan nating dapat natatamasa. No? The goal of this training, again, is not just information but transformation. Mas lalo tayong lumalago sa pagiging wangis ng Panginoong Jesucristo, mas lalo tayong lumalago in discernment, at lalo tayong lumalago sa pagsunod. Kapag sinabi naman nating mobilize to serve, it is parang pinapakita lang natin, no, hindi yung training yung dulo, no? Yung training ay parang paghahanda para i-lead tayo sa active participation sa ministry. Kapag sinabi nating mobilize, ang ibig lang nating sabihin, hindi lang tayo tinuturuan ng mga tamang aral, kundi hinihikayat tayo na tumayo, gumawa at makilahok sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Para ring sundalo, no? Hindi lang sila tinuturuan kung paano gumamit ng armas, kundi pinapadala sila sa mga laban, no? Sa iglesia, ang mga miyembro ay tinuturuan upang gamitin ang kanilang natutunan sa paglilingkod sa isa't isa. Hindi ito yung naririnig natin kay Paul Washer before. Huwag mong hangarin na maging mas magaling pa sa katabi mo. Hangarin mo na matuto para paglingkuran mo yung katabi mo. May ganong sense. Hindi competition but service. We are to serve, no? Tayo ay dapat naglilingkod sa isa't isa sa pagmamahal, pangangalaga, pagtuturo at pagpapalakas ng bawat isa sa pananampalataya. God uses our service to grow others and ourselves. Ito yung maganda sa utos ng Diyos. Pag inutusan kanyang humayo at gumawa, hindi lang ito tulong doon sa pinapaabot niya sa'yo, ito'y tulong din sa'yo. Parehas tong may kapakinabangan sa inutusan at doon sa recipient ng tulong. No? Pinapakita nito that our spiritual growth is not automatic. Ay, hayaan ko na lang. Lalago rin naman ako. Hindi ito yung parang kahit ayaw mong tumanda, tatanda ka. Hindi ganon yung spiritual maturity. It comes as we consistently sit under faithful preaching, we learn the sound doctrine, we are trained by the truth, and then we apply. Hindi yung parang sundalo uli. Ang daming illustration, sundalo, no? Sundalo uli, binigyan ka ng uniform, okay na yon. Hindi, kailangan mo ng training. Di ba, nakakita ka na ng bata na maliit, niregaluhan ng damit na pang sundalo. Sundalo na ba siya pag sinuot niya yon? Hindi. Kailangan niya maging equip. Kailangan niyang gumawa bilang isang sundalo. Kung ikaw ay binigyan ng salita, maging tao ka ng salita, gumawa ka para ipahayag yung salita. Ipakilala mo yung salita. Ang tanong, kapag tinuturuan ba tayo, kapag tinutuwid tayo, kapag ini-equip tayo ng salita, handa ba tayong maglingkod sa iba? Kapag tumatanggap tayo ng mga katotohanan, kapag nananabik ka na mas mag-aral pa ng mga katotohanan, is that because you are like Isaiah, Lord, here I am, send me. No? Ang dami sa atin, tugtog pa lang, no, nung sa mga pinanggalingan natin na dating mga churches, tipa pa lang ng gitara. Taas na kaagad ng kamay. Willing. Bilang pagsamba sa Diyos. Ngayon, nalaman mo yung katotohanan, nasa na yung mga kamay na nagtataas, nasa na yung mga kamay na gustong gumawa at handang magpa-send out sa Diyos. Hindi mo kailangan lumayo. Just serve on your God-given ministry. Faithful ministry of the word leads us to Christ-like action. No? Serving all, even the undeserving.
Hindi paglilingkod lang sa mga taong gusto kong paglingkuran. Mga tao na binigay sa iyo ng Diyos, kahit mga tao na hindi according to your preference. Sa mga estudyante na part ng group project, 10 kayo tapos 2 lang kayong gumagawa. Yan. Sa work, kapag ikaw lang yung trabaho ng trabaho, yung iba, hayahay lang. Maaring magaling ka, pero you will come to a point that you will no longer be able to do your task well. Imagine a hospital kung saan yung doktor na nag-o-opera, siya din yung nagda-diagnose, siya rin yung naglilinis ng silid, siya rin yung nag-handle ng mga emergencies. Anong tingin nyo mangyayari? Chaotic. Di ba? Baka wala nang pumunta doon para magpagamot. Sa parehas na paraan, yung word ministry, ang layunin nito ay equip yung bawat isa so that we can be effective in our service. Huwag niyong isipin na sa hindi niyo pakikilahok sa gawain ay okay lang. Merong sumasalo nung gawain na nahihirapan pero tumitindig, pero hanggang kailan? Kailangan natin ng sama-samang paglago. Salamat sa Diyos dahil ito yung disenyo niya sa kanyang katawan. Napakaganda, no? During Reformation, ni-recover yung mga expository preaching at ang na-reform hindi lang yung expository preaching. Hindi lang nung na-recover yung expository preaching, hindi lang yung pulpit yung na-recover. Maging yung mga tao, no? Ordinary believers were mobilized to serve. Naturuan yung mga tao na sila din ay maglingkod. Isa sa mga na-recover na katotohanan ay yung patungkol sa, narinig nyo kanina, yung priesthood of all believers na binigyang diin ni Martin Luther. No? Sinasabi lang nito na lahat ay bahagi ng katawan, lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo ay tinatawagan na sumunod at maglingkod. Sa usapin ng ministry of the church, mga paglilingkod ng iglesia, it is not just intended to the clergy or the ordained leaders of the church. It is for all the believers. Mananampalataya ka, 'di ba? Priesthood sa 1 Peter or 2 Peter yata 'yon, 'di ba? Priesthood of all believers. Anong sinasabi nun? Lahat kayo ay may tungkulin na pagkapari. Lahat. Tama si John Owen nung sinabi niya, preaching is not the end, but the beginning of obedience. Totoo. Yung pangangaral, hindi doon nagtatapos. Ito yung simula ng pagsunod. Nangaral para may humayo. No? Para may sumunod, para may maglingkod. Tandaan natin na hindi nagpapagal ang mga tagapagturo, ang mga tagapanguna ng iglesia sa salita para mas dumami yung mga passive listeners. Ang intensyon nito ay palaguin ang katawan sa pamamagitan ng mga dumadaming miyembro na aktibong nagmiministeryo. Kaya again, maganda yung nangyari, no, na nagkaroon tayo ng mga ministry kung saan pwede nating hanapin yung kaloob sa atin ng Diyos. Ano yung ibinigay sa akin ng Diyos para maggamit ko para sa katawan ng Panginoong Hesukristo. If you want to grow to maturity, ang hamon sa'yo is don't just remain a passive listener. Ang layunin ng pagtuturo at pangangaral ng salita ay hindi lang para matuwa ka o ma-inspire, kundi para maturuan kang maglingkod. And so, be equipped by the word. I-commit mo yung sarili mo sa regular intake ng mga salita and apply it to your God-given ministry. Simulan mo sa pamilya.
Ay, wala kang Bible study. Sa pamilya mo, mag-Bible study ka. Basahan mo yung anak mo. Turuan mong manalangin yung anak mo. Gawin mo yun sa kaibigan mo. Yung kaibigan mo na lagi nag-green jokes. Minsan yayain mo, pre, minsan Bible study tayo. Saglit lang. Kung Kristiyano ka, ano ba yung dapat ginagawa mo? Ano ba yung inaasahan sa atin? Bakit yung nanay ko ay hindi ko mayaya sa pag-aaral ng salita? O kung hindi man, manalangin tayo ma. Sama mo na sa panalangin, makapagbasa kayo ng salita. Para makita nila yung desire mo na ipasok at itatag yung bandera ng Panginoong Jesucristo sa tahanan ninyo. Gawin mo yon hindi dahil kumbinsido ka sa sinasabi ng mga ngaral sa harap, kundi dahil kumbinsido ka na ito'y salita ng Diyos. Diyos yung nag-uutos, Diyos yung nagpapagawa, Diyos yung nagpapalakas, Diyos yung nagbibigay ng biyaya. Kung wala kang kakayahan, hingin mo sa Diyos. Huwag mong hayaan na wala kang ginagawa sa kaligtasan ng mga tao sa paligid mo. Ituro mo sila sa Panginoong Jesucristo, magsimula ka sa salita. Basahan mo sila. Hangarin mong lumago sa salita. Kung nating, pag may mga ngaral, ang galing niyang magpatawa. Gusto ko yun. Ba't hindi hangarin yung galing na magturo ng pangangaral ng salita at mag-equip ng mga tao upang makapamuhay sila ng tapat sa salita? Now, you might ask, paano ko magagawa ng regular itong mga bagay na ito? Paano kung nawawalan ako ng gana? Dito papasok yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang ebanghelyo ay hindi lang mensahe. It is our motivation to continue getting equipped so that we can serve. Kapag hindi mo na nagagawa, anong gagawin mo? Gawin mo lang uli? Ganun ba yon? E di parang work-based din tayo. Lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran sa mga bagay na hindi mo nagagawa at pinapakita niya sa'yo na hindi mo nagagawa. Sabihin mo sa Kanya na kailangan mo yung biyaya niya para masunod mo siya. Aminin mo yung tunay mong kalagayan. Hayaan mo makita na totoo yung ebanghelyo. Nagbabago yung ebanghelyo. Bago yung puso ng iba, puso ko muna yung binabago ng ebanghelyo. Let the gospel be real to you. Pero you will not unless humakbang ka. Maging yung sa Psalms 119, yung thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Alam mo, ang expectation doon ay hindi, parang ang ine-expect natin doon, yung sinasabihan doon ay taong lumalakad. Di ba? Hindi, may liwanag siya sa paa, liwanag sa daan. Anong sense nung kung hindi lumalakad? Parang ganun din tayo. Kristiyano, binigay sa'yo yung liwanag, lumakad ka. Gumawa ka. Maglingkod ka. Huwag nating sanayin yung mga sarili natin na ang pinaglilingkuran ay mga sarili lang natin. Sanayin mong itanggi ang sarili, humingi ng kapatawaran, magsimula kay Kristo. Panginoon, nandito ako, palakarin mo ako sa liwanag ng inyong mga salita. Alalahanin natin si Kristo ang pinakadakilang tagapaglingkod. The greatest servant that we may know is only Christ. He came not to be served, but to serve and to give His life for us. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin na hindi karapat-dapat. Bakit ibinibigay lang natin yung buhay natin sa mga taong karapat-dapat? Ibigay natin yung buhay natin sa mga tao, regardless if they deserve it or not, because we as well are just recipient of grace. If we understand the gospel, that we are saved by His gracious service of His life, ang inilay down niya, ang inilatag niya, ay buhay niya. May we want to serve others in the same grace that we receive. The Christ who died for your sins and rose to make you new, He is equipping you to trust Him and let your life to be used for His kingdom. Hayaan mo na yung buhay mo
ay maggamit sa kanyang kaharian. Yung totoong nakakakilala sa paglilingkod ni Kristo, hindi pwedeng manatiling walang ginagawa para sa katawan niya. The more we grasp of the gospel, the more we will become willing to get equipped so we can serve the body. You will know that you have the true understanding of the gospel kapag dinadala ka na nito sa paggawa. Because the grace that save us, ito yung parehas na biyaya na magpapalakas sa atin to graciously serve others as well. Alam mo yung mga kalyo, pangit yun, no? Kalyo sa puso. Pag pinag-uusapan yung kalyo sa puso. Alam mo, para hindi magkakalyo yung puso, hayaan mong magkakalyo yung kamay sa paglilingkod. Just try to observe it. Kapag walang kalyo ang kamay ng Kristiyano, ang may kalyo ay ang puso. Huwag niyong hayaan na magkakalyo ang puso. Lahat ng mga natatanggap mo, i-apply mo sa paglilingkod mo para sa katawan ng Panginoong Jesucristo. But God, yung plano ng Diyos sa atin, it doesn't stop with just equipping the individuals through teaching. He also matures His church through the mutual care and ministry of every engaging members. Mga nag-i-engage. So ito yung pangalawang punto natin. By engaging us through the mutual ministry among members. Ito yung makikita natin sa verse 13 to 16. Ano yung resulta kapag ang miyembro ng church ay na-equip ng salita ng Diyos? Again, verse 13. Ito yung larawan na pinapakita sa atin. Ang iglesia daw ay lumalago sa unity, they grow in deeper knowledge of Christ, and they grow in maturity. Yung sinabi ni Paul na until we all attain to the unity of the faith, ang ibig sabihin nito, hindi lang basta-basta pagkakaisa or good vibes lang sa church. Ang unity dito ay pagkakaisa na nakaugat sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ito yung pinagsasaluhang belief or shared conviction. Kaya ang tunay na pagkakaisa sa church ay hindi hiwalay sa doktrina. Again, sabi ni Calvin, yung unity in truth is a sign of spiritual maturity. Ito'y tanda ng maturity. No? Hindi pwedeng basta magkaisa tayo kahit iba-iba paniniwala. Hindi biblical unity yun. Okay? Pangalawa, yung knowledge of the Son of God. Yung word na ginamit dito for knowledge, hindi pumapatungkol sa head knowledge lang. Okay? In short, hindi pwedeng sabihin natin, alam ko na si Jesus, kilala ko siya. No? Ang tanong ay, nagiging katulad ka ba niya? Yung kaalaman ba na yon ay nagdadala sa iyo sa pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo? Again, hindi lang Sunday knowledge, kundi everyday Christ-centered discipleship. Salita lang ng Diyos ang magpapaalala sa iyo na kailangan mong sundin ng Diyos. The more na ilalayo mo yung sarili mo sa salita, the more na makakalimutan mo na meron kang tungkulin para sumunod sa Diyos. Yung book ni Mark Dever na about church, discipleship, sabi lang doon, turuan mo yung iba na sumunod din kay Kristo. Paano mo gagawin yun kung ikaw mismo ayaw ng sumunod? Yung kaalaman mo, ang inaasahan doon sa kaalaman na yon ay merong pagkahubog patungo kay Kristo. Pangatlo, to mature manhood. Hindi ko na masyado emphasize yung sa verse 14 para lang, pero ang point doon, for us to be able to understand yung mature manhood na tinutukoy dito, may tinutukoy kasi na sa verse 14 na tinatangay, no, ng mga maling katuruan. Tapos ang description doon parang bata. Sunod lang ng sunod. No, dito, yung mature manhood dito, merong paninindigan sa katotohanan. Alam niya paano i-counter yung mga maling mga katuruan, no? Again, ang goal natin ay hindi lang maging spiritual baby. Ang gusto ng Diyos, maging mature tayo, buo, stable, at merong ugat. Nakaugat sa salita. Ang sukatan ng maturity ay hindi base sa tagal mo na sa church o sa dami ng ginagawa mong ministry.
Ang sukatan ng maturity ay lumalago ka ba sa pagiging katulad ni Kristo? Lumalago ka ba sa karakter ni Kristo? Lumalago ka ba sa karunungan ni Kristo? Lumalago ka ba sa pag-ibig na katulad ng kay Kristo? Si Kristo ba yung nakikita sa'yo? So paano daw mangyayari itong mga to? Yung unity, knowledge, and even maturity? Tatlong bagay din yung makikita natin sa verse 15, dalawa sa verse 15, isa sa verse 16. Una, dun sa verse 15, para daw magkaroon tayo ng unity, knowledge, and even maturity, we are to speak the truth in love. Pangalawa, we are to grow up in every way into Christ. And lastly, verse 16, kapag daw ang bawat parte, every part is working properly. Bawat parte, ginagawa niya yung trabaho niya. Each part is engaging sa work. Kapag sinabi nating speaking the truth in love, hindi lang tama yung sinasabi mo, kundi tama na may pag-ibig. Napakahalaga nito dahil without truth, church will be shallow. Kapag wala namang pag-ibig, yung church nagiging harsh. Without both, they cannot grow. Hindi ka lang concerned sa tama o mali, concerned ka rin sa kapakanan at puso ng kapatid mo. Hindi mo sinasabi lang yung katotohanan, detaching yourself to that someone, sinasabi mo yung katotohanan dahil natatakot ka na baka mapahamak siya kapag hindi siya tumindig sa katotohanan. Maturity is when we correct with tears, not pride. May pakialam sa kapakanan ng kapatiran ng iba. When we encourage people, hindi para magustuhan lang tayo, but para matulungan natin sila na lumago rin kay Kristo. Encouraging a struggling brother, patiently bearing in their weakness, praying with someone discouraged, yung hatakin mo siya, maipanalangin mo siya, that's speaking the truth in love, no? That's love in action. That is Christ-like love. Yung to grow up in every way into Christ, ang ibig lang naman sabihin nun bawat aspeto ng buhay natin, isip, puso, pag-uugali, dapat naka-align kay Kristo. Siya yung goal, siya yung source, siya yung authority. Ang katawan o ang church, hindi ito lalago, hiwalay sa ulo. So in order to grow, we must stay connected and submitted to Christ in the body. No? Pangatlo, yung when each part is working properly. Tandaan lang natin, every part ay may role. Walang exempted, no? May kaloob ang bawat isa at inaasahang gagamitin natin ito para sa ikalalago ng buong church. Walang bench warmer sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Walang reserve. O reserba ka lang kapag walang gagawin. Upo ka muna. Hindi, dapat meron. Lahat meron. No, we have our role. May tungkulin tayo at meron tayong importanteng bahagi. This is what engaging in mutual ministry is. No? Kapag ang isang mananampalataya, meron siyang tinake na spiritual responsibility para sa kapakanan ng kapatiran, ginagamit nila yung binigay sa kanila ng Diyos na kaloob. Minsan kasi may binigay sa ating kaloob, ayaw lang nating aminin na binigay sa atin kasi meron tayong ibang kaloob na gusto. Gamitin mo yung binigay sa iyo ng Diyos para abutin yung iba. Engage in the mutual ministry. Pag sinabing mutual ministry, ay meron ka bang ginagawa para tulungan yung iba na lumago rin kay Kristo? Kung wala pa, mga nakakatanda ng mga kababaihan, sabi sa Titus, turuan nyo yung mga nakababatang babae, mga lalaki. Kailangan lagi bang ipaalala para pangunahan mo ang iyong pamilya?
Pangunahan mo sila sa pagsamba, pangunahan mo sila sa Diyos, hindi lang sa linggo, kundi sa araw-araw na pagkakilala sa Diyos. Don't just remind them that God deserves worship on a Sunday. Remind them. Prepare them. Kumbinsihin mo sila na siya ay karapat-dapat sa araw-araw. Ang daming pwedeng gawin para sa Panginoong Jesucristo. No? Yung iba nga, simpleng pagbati lang, tapos maya-maya may nakikipag-usap na. Ganun yung gawin natin. No? Ang paglago ng iglesia ay hindi lang dahil sa good teachings, kundi yung mga nakikita, yung truthful and loving engagement natin sa bawat miyembro. Hindi selfish, hindi ang layunin para igalang nila ako, para sumikat ako. Hindi, ang layunin mo ay para makita nila na buhay yung pag-ibig ni Kristo sa katawan ni Kristo. No? Kapag bawat miyembro ay equipped ng salita, nakaugat kay Kristo at gumagawa ng kani-kanilang mga role ayon sa katotohanan at ayon sa pag-ibig, ang iglesia ay lumalago. Hindi lang tayo nagmamature sa edad, kundi lumalalim tayo sa katotohanan, pagkakaisa at pag-ibig. This is how the whole body grow into Christ. Tandaan natin, walang lone ranger na Christian. No? Kapag kahit pa sobrang gifted mo o sobrang dami mong alam sa Bible, hindi ka pa rin lalago sa maturity kung wala kang ugnayan sa katawan ni Kristo. Nakakita ka ba ng kamay na lumalaki, hiwalay sa katawan? Wala naman. Kahit gaano kagaling yung kamay na yan, mamamatay yan, hiwalay sa katawan. Ay ganun din tayo, mga Kristiyano. Huwag kang tumangging mapagsabihan, huwag kang tumanggi na turuan, huwag kang tumanggi na mapangalagaan. Magpaalaga ka. The church grows when members ministers to one another. Bawat miyembro naglilingkod sa isa't isa. No? Ito yung tinuturo sa atin. God mature us through truthful, loving, spirit-enabled relationship in the body. Ito yung vision ng maturity ni Paul. No? Hindi isolation, kundi malalim na ugnayan sa katotohanan at pag-ibig within the church community. Dinugtong ko yung spirit-enabled dahil posible lang naman yung manindigan ka sa katotohanan at pag-ibig dahil sa espiritu na nag-i-enable sa atin. No? Pero kapag binasa mo kasi yung Ephesians, very evident yung pagkilos ng espiritu ng Diyos. No? We have unity, we have love, we have truth, all because of the Holy Spirit at work. No? So very foundational yung pag-enable ng Espiritu ng Diyos for us to grow in our relational maturity within the body of Christ. So again, hindi perfect church community ang kailangan natin sa paglago dahil wala namang ganon. Ang kailangan natin ay yung truth-speaking, love-committed, and spirit-filled people who will help us to follow Christ more and more. Ito yung komunidad na kailangan natin. Huwag nating ihiwalay yung sarili natin sa katawan dahil bawat membro ay may epekto sa buong katawan. Kapag nagsasuffer yung katawan natin, isang organ, ipin nga lang affected ang buong katawan. The same is true in the church. When one member disengage, the whole body is affected. Alam kong alam nyo yan. Naranasan natin na mawala ng mga kasama at hindi yun nakakatuwa. Masakit, mahirap, at ayaw nating pangarapin na meron pang isa sa atin ang mawala. We need to grow, we need to work all together. Ito yung disenyo ng Diyos para sa iglesia niya. Hindi iba yung disenyo niya sa Antipolo. Tularan natin yung church sa Acts 2. They grow strong as each part shared, prayed, and served. Yun yung ginagawa nila. Sabi ni John Calvin, the body of Christ will never be in a state of health and vigor
unless the individual members discharge their duties. Hanggat hindi ginagawa ng bawat miyembro yung kanilang tungkulin, hindi magiging malusog ang katawan. If we wish to be considered members of Christ, let no man be anything for himself, but let us all be whatever we are for the benefit of each other. Hindi tayo dapat nabubuhay lang para sa sarili natin, kundi gawin natin ang lahat ng makakaya natin para paglingkuran at maging kapakinabangan sa iba at sa kapatiran. Yun yung sinasabi. No? So what should we do? We are to cultivate a culture of mutual ministry. Dapat nga ordinary part ng buhay natin yung discipleship eh. Mag-alagaan, pagpaalalahanan, naturuan natin yung bawat isa na sundin si Kristo. Lahat tayo ay mga disipulo, siya yung nagdidisipulo sa atin. Turuan natin na sundin siya sa bawat araw. Itong culture ng mutual ministry, ito ay kung saan lahat ay nagko-contribute, ang layunin ay para lumago yung katawan. Ay tanggihan natin yung idea ng consumer Christianity. Pupunta nga ako ng church, anong pakinabang sa akin yan? Anong makukuha sa akin yan? Ipupunta ka lang sa iglesia kapag may alam kang kapakinabangan sa'yo. Yun yung consumer kind of Christianity. We are to deny that. Maglilingkod lang ako kung may pakinabang sa akin. Alam mo, may pakinabang sa'yo, ayaw mo lang yung pakinabang na gustong ibigay sa'yo ng Diyos. Meron kang ibang preference. Do not merely attend, participate. Do not just expectate, but serve others with your gift. Huwag ka lang bumisita. Tahanan mo to. Pamilya mo to. Ito'y katawan ng Panginoong Hesukristo. When everyone is involved, it builds up the body of Christ. Binigyan tayo ng kaloob para tayo ay maglingkod, not for self-promotion, but for edification. Let us not use our gift selfishly, tapos pabayaan natin yung iba. No? Tandaan natin yung ebanghelyo. Bumalik pa rin tayo sa ebanghelyo. Ang parehas na Kristo na nagligtas sa atin ay Kristo na nagpapabanal sa atin sa loob ng kanyang katawan. Pagkatiwalaan mo siya hindi lang sa kaligtasan, pagkatiwalaan mo siya sa paglago, sa mga bagay na tingin mo hindi mo magagawa pero gumawa ka ng may puso kay Kristo. Bumalik ka sa ebanghelyo. The gospel save us into a body. Niligtas tayo at inilagay tayo sa katawan kung saan doon tayo lalago bilang isang komunidad, hindi hiwalay sa komunidad. Hayaan yung magtapos ako doon sa mga redwoods. Alam nyo ba yung redwoods? Nakakita lang ako ng damit na yun tapos pulang damit, may redwoods. Pero nung nag-research ako, yung redwoods na yun pala ay isa sa mga pinakamataas na puno sa buong mundo. Umaabot ito ng 300 feet, parang tinatayang 30 floors na building. Pero kahit ganon sila kataas, mababaw lang yung ugat nila. Sobrang babaw. Karaniwan, 6 to 12 feet lang yung lalim ng mga matataas na puno na yon. So paano itong mga punong to ay nananatiling matatag kahit may mga bagyo o merong mga malalakas na hangin? Mababaw lang yung ugat nila eh. Paano? Ang sagot, magkakabit yung kanilang mga ugat. Itong mga redwood na to ay magkakatabi at yung mga ugat nila ay magkakaugnay. Hindi sila lumalalim ng mag-isa. Lumalawak sila ng magkakasama. Nakalak yung mga ugat nila sa isa't isa. Kaya kapag may isa sa kanila na tinamaan ng bagyo, hindi yun kagad matutumba. Kasi nakaangkla siya kasama sa iba. Ganito rin tayo. Ganito rin ang iglesia na dinisenyo ng Diyos. No? Hindi niya tayo pinalalago ng hiwa-hiwalay kundi magkakasama.
kapag bawat miyembro ay naglilingkod, nagsasalita ng katotohanan, ng may pag-ibig at ginagamit yung mga kaloob nila na ibigay sa kanila ng Panginoong Hesus, doon sila lumalago bilang isang iglesia. Maging kagaya tayo ng mga redwoods. Lumalago ng matatayog at matatag, hindi dahil mag-isa tayong lumalalim, kundi dahil tayo ay magkakaugnay kay Kristo at sa isa't isa. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa inyong salita na siyang naghahanda sa amin sa paggawa. Allow us to have a heart that is engaging and willing to be used for your glory, for the edification and strengthening of your body. Allow us, Lord, to see our needs in you and sa buhay ng aming kapatiran. Dalangin namin na ang iglesia dito sa Antipolo ay lumago ayon sa inyong disenyo. Huwag kaming mag-imbento ng sarili naming paglago, kundi lumago kami by serving others. Iligtas nyo kami sa aming mga kasalanan. Tulungan nyo kami na magpaalaga sa isa't isa dahil nandito ang pangangalaga ninyo na tumawag sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba, maging kalakasan to para sa bawat isa na naririto. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.